Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Samsudin Mahdi Amelia, ang presidente po ng Alliance of Bangsamoro Tribe People's Party or ABOT Party. Ito pong ABOT Party ay nabuo po sa pamamagitan ng isang alyansa ng mga organisasyon na nanggaling sa Moro at nanggaling sa settler din nanggaling po sa IP. Binubuo po ito ng Tribe People na sa kanya pong pangalan, Tribe People's Alliance o alyansa po ng nagkakaisang Tribe People sa Mindanao, ang Moro, settler at indigenous people. At nabuo po ito dahil po sa una po, may nagkaroon po ng series of meeting ang mga CSO na nanggaling sa Tribe Peoples at ito po ang napagkaisahan ay magkaroon ng isang party na sumusulong sa busis ng civil society organizations at mga Tribe Peoples. Ito pong IP, Moro at saka settler. Maliban po doon sa series of meeting na nangyari sa mga organizations ng Tribe Peoples, ay pangalawa po sa naging dahilan kung bakit nangyari itong pagbuo ng ABOT. Ito pong pagbabago ng electoral code na kung saan ito pong membership ng isang party ay pwede na po yung 5,000. Dati po yan is 10,000 members ay ngayon naging 5,000 na lang. Pangalawa po doon po sa threshold na dati po ay 4% ay ngayon po yung nangyaring 2.5%. Ibig sabihin po, pag nanalo ka ng pag meron kang butong 40 to 50,000 ay pwede nang magkaroon ng isang seat sa parliament. Kaya po naging dahilan po yun na magbuo itong ABOT Party. Pangatlong dahilan po na nagkaroon tayo ng party, ang civil society organization, ay para pagbigyan o mapagbigyan itong mga organisasyon na matagal na pong bahagi ng peace process. Tayo po ay nagsimula since 1997 hanggang mapirmahan ang FAB at CAB hanggang nagkaroon ng BOL. Nandyan na po ang civil society para po tumulong doon sa mga communities at tumulong sa dalawang party, both GPH and the MILF, na magkaroon ng kasunduan na kung saan yun po yung magbibigay ng isang safe at secure na communities dito po sa ating homeland, dito po sa Bangsamoro. Lumakas po ang pakilahok ng civil society organization nung nagkaroon po ng digmaan noong 2000 war, yung Abu Bakar War, 2003 war na nangyari po sa Pikit, yung doon po sa Bulyok War, and then yung 2008 dahil po sa MUA-ED debacle, yung hindi po pagpirma ng MUA-ED na kung saan ay yun po ang magbibigay ng solusyon sa Bangsamoro problem. Lumakas po ang civil society dyan. Nagbigay po ng mga tulong sa mga evacuees, sumama po sa isang grupo na kung saan civilian lead monitors, yung pong bantay ceasefire, kasama po ang civil society dyan upang bantayan po yung kapayapaan, bantayan po yung ceasefire between the Moro Islamic Liberation Front at ang gobyerno ng Pilipinas. At dyan po nagsimula yung lakas ng civil society at nakita po ng buong bansa, nakita po ng international communities kung paano po tumulong ang civil society organization. 2008 ay na-declare po na unconstitutional yung MUA-ED at nagkaroon din po ng digmaan noong 2008. Then after that, noong 2012 ay pinirmahan ang pinakaunang agreement ng Moro Islamic Liberation Front at ang gobyerno, yung pong framework agreement ng Bangsamoro that was signed in 2012. And then
Noong 2014, finally, napirmahan po yung comprehensive agreement on the Bangsamoro at kasama po ang civil society na nakaantabay at nagbabantay sa agreement na yan. At hiniling po sa gobyerno at sa Moro Islamic Liberation Front na ituloy na po at implement na itong agreement na ito. Noong 2018 po ay tuluyan ng inaproba ng lower house at upper house yung pong Bangsamoro Organic Law, and then finally noong 2019 nagkaroon po ng plebiscite doon po sa Bangsamoro Organic Law, and then ang dami pong partisipasyon ng mga sibilyan at dami pong partisipasyon ng non-government organization, civil society organization, nag-mobilize para po suportahan ang plebiscite na nangyari ng 2019. In fact, yung mga civil society from Manila ay naglakad po yan, nagkaraban po sila from Manila to Cotabato City para po sumuporta sa plebiscite na nangyari noong 2019. At nakikita po natin yung lakas ng sibilyan, lakas ng civil society organization, lakas ng mga people's organization na sumuporta at nag-participate, then bumuto and overwhelm po ang suporta at nanalo po finally ang Bangsamoro Organic Law. Pag mabigyan po ng pagkakataon ang Abot Party na magkaroon ng representasyon sa parliament, gagawin po natin yung makakabuti sa ating mga communities. Maliban po dito, una po natin gagawin yung mga batas na kung saan sumusulong paano ma-implement yung agreement ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Pangalawa, gagawa po tayo ng mga batas na makatulong sa ating mga komunidad upang magkaroon ng isa pong kabuhayan, isa pong sustainable livelihood, magkaroon ng trabaho. Maliban po doon sa mga batas na gagawin ng ating member of the parliament na uupo, pag tayo po ay mapagbigyan na magkaroon ng representasyon sa gobyerno, ito pong mga batas na sumusulong para ma-implement po itong pagkakaroon ng GOCC o itong Government-Owned Controlled Corporation, na kung saan magkakaroon ng mga maraming businesses, magkaroon ng maraming corporation na supported by the government, at yun po ay makakreate po yun ng job sa ating mga mamamayan. So ito po yung ilan lamang sa mga batas na gagawin natin, dahil alam po natin na ang BAM ay bago po lamang na itatag, then marami pong batas na kailangan gawin para po matulungan lalong-lalo na po yung mga mamamayan na sa laylayan, yung po mga marginalized sector ng ating society, gaya po nung Puris of the Poor, halimbawa doon po sa malalayong lugar like Tawi-Tawi, island provinces, na kung saan kailangan nila yung serbisyo ng gobyerno. Ang Abot Party po ay katulad din po ng ordinaryong mamamayan ng Bangsamoro na nangangarap ng isang komunidad mapayapa, masagana, maunlad na communities, at represented po yung mga marginalized sector at maabot po yung mga malalayong lugar ng kanyang serbisyo at ma-implement po yung napag-usapan ng gobyerno at revolutionaryong grupo sa Bangsamoro, both the Iminilip and the Moro Islamic Liberation Front, na kung saan sila po yung pumirma ng isang agreement na para magkaroon ng isang mapayapa at ma-shield na po yung problema sa ating community, especially the Bangsamoro homeland.
نحمل نورا للأجيال